balik po tayo. Gaya ng sinabi ko po kanina, magsimula po tayo sa tama. Kung meron naman po kayong saktong pera o nalikom na halaga, dumirekta na po kayo sa mga alam nyo po makakatulong po sa inyong loob. Meron akong nakilala, ang pangalan ay Dennis Palma. Sa oras ng pangangailangan, siya'y madaling malalapitan. Sa mundo ng kalapatiran, ang ibon niya'y maaasahan. Kaya ang tangi kong hiling sa'yo, boss bait, palagi kang mag-iingat at palaging good health. Yun, magandang hapon po mga ka-showbiz. Bali, may katanungan po. Kahit ito'y paulit-ulit na katanungan, tayo po ating sasagutin pa uli. Para po hindi po maligaw ang ating mga kaibigan o mga ating mga bagong gustong sumubok sa larangan ng pag-iibon. I mean, dati na nag-iibon, pero gustong sumubok na sa pagkakarera. Yun, lagi po sinasabi ni Bait, magsimula po tayo sa tama. Anong po ba yung tama? Siyempre, kailangan gusto at mahal mo yung ginagawa mo. Yun po yung pinaka-importanting materyales na pwede natin gamitin. I mean, kailangan magsisimula po dito sa ating puso. Then, dadating po yung time, matututo po tayo. Pero gawa po nitong YouTube o ng mga page, medyo fast forward. Hindi katulad po ng panahon namin dati, kailangan pa po na matuto kami doon sa aming pagkakamali o matuto po kami sa aming mga naloko muna po kami bago po kami natuto. Yun po ang pinakamagandang pwedeng sabihin o pinakamagandang nangyari po. At least natuto po kami, naloko man kami, natuto po kami. Hindi po tulad nyo ngayon, matututo po kayo na may iwasan yung maloko dahil marami pong magagaling o maraming vlogger o maraming nandiyan ho si Paring Jimmy, kita nyo naman po nagsisimula na rin, supportahan po natin Advance HBS Loft, yung kanilang YouTube channel at sa kanilang page, nagsisimula na rin po sila na ipaliwanag. Dati na naman pinapaliwanag, naging ngayon in public na, at least kahit di nyo po pa direktang kilala si Paring Jimmy na napakabait o napakahusay o ama ng industriya ng master breeder nga, kahit anong hayop na kung makikilala nyo siya, kahit di nyo siya nakakausap, may matututunan na po kayo. True, ganito po, true doon sa vlog po nila, true doon po sa kanilang page, malaking bagay po para sa atin yun. Dahil ito po, kahit ako po matagal na rin nag-iibon, hindi ko na matawag na veterano, hindi ko rin matawag na baguhan, ako po hanggang ngayon nag-aaral pa rin po. Ngayon yung katanungan po, paano po ba daw magsisimula? Siyempre, sinabi ko na yung number 1, gusto mo at mahal mo yung ginagawa mo. Number 2, kailangan bumuo ka ng pamilya. Siyempre, wala ka pang ibon, o kung meron ka mang ibon, mamaya isa-isay natin, kung wala ka pang ibon, doon ka po pupunta doon sa mga sikat na nananalo na may puso. Yung may malasakit sa baguhan, may malasakit doon sa mga gumugulong, may malasakit doon sa mga gustong magsimula. Doon po kayo pupunta. Then number 2, bigyan po natin ng pagkakataon o makilala po dati ng mga magagaling, kaso may hihiyain, o kaya dati ng magagaling, o ngayon consistent, 3 years in a row, lagi po silang nananalo. Pasikatin po natin sila, hindi po yung para sumikat lumaki ulo. I mean, bilang po natin sila ng ibong kahit di po sila sikat, kasi dadating yung time, tayo naman din po yung pasisikatin nila, o tayo po yung pasisikatin, o tayo yung ipapakilala sa larangan ng pag-iibon. Pasensya po sa word na pasikatin. I mean, tulungan po natin sila na mas makilala pa yung kanilang mga ibon at yung kanilang yung sistema. Kasi hindi lang po puro materialist lang po ito Ayun, katulad po niyan. Best to best po lagi. Mamaya babalik na rin yung camera, papaliwanag ko po. Best to best po lagi, kung kukuha po kayo dito kay ganto, halimbawa doon sa baguhan na lagi nananalo, kunin nyo na po yung pamilya na kumikilos po sa kanya. Huwag na po kayo mamili, siya na pa papiliin nyo. Ganon din po sa malalaking biglop. Hanggat maaari, kung ano po yung pera nyo, kung kulang po, magtiis muna. Huwag po bili ng bili, huwag nyo pagkasayin yung pera nyo po. Kung hindi po kaya, huwag na muna po. Unahin muna po na pamilya. Then kung kayang pagtsaga-tsagaan, ipag-ipunan, pagka nakalikom na ng magandang halaga, saka po kayo bumili. Kaysa yung bibili po tayo ng halagang ganto, tapos ang presyo pala po doon medyo para po sa inyo mataas. Huwag niyong pong pilitin na bumili.
tapos hindi naman din po talaga kaya, eh meron pa rin po naman doon sa mga mas mababa or mas mga baguhan na consistent na nananalo. Babalik na rin ko po yung camera, magkwentuhan po tayo para makita nyo lang po, para magkaroon po kayo ng idea kung paano po yung sinasabi ni Bait. Mamaya po ulit. What's up mga ka-showbiz? Balik po tayo, gaya ng sinabi ko po kanina, magsimula po tayo sa tama. Kung meron naman po kayong saktong pera o nalikom na halaga, dumirekta na po kayo doon sa mga alam nyo po makakatulong po sa inyong loob. Doon na po doon sa mga consistent na nananalo. Ang tawag dito, mahal man yan para sa pakiramdam nyo, pero maniwala po kayo kung malalaman nyo po kung magkano nila binili at yung panahon ginugol nila at yung resulta na ginawa po ng pamilya ng ibon sa kanila. Sabi ko nga po, mahirap po magsimula pagka halimbawa po wala kayong pagbabasihan. Simulan po natin sa simpleng pamamaraan ni Bait o simpleng paliwanag ni Bait po. Katulad po nito, Crack 52, Cross Crack 52. Yan po ang tinatawag po dyan pure na breeding. Pwede pong matawag na ano po yan, inbreeding kasi parehong Crack 52. O kaya, pwedeng line breeding, parehong Crack 52. Kaso, minsan may nakalagay kasi doon sa pedigree ni Paring Jimmy, LB Crack 52, lumalabo. Ibig sabihin po yan, naka-line breed. Ito po, wala pong line breed, puro-puro na po yan. Ayun po yung tawag na puro or pure breed. Ito naman po yung tinatawag natin line breed o outcross. Ito, line breed po ng Flying 52. Ibig sabihin, flying machine po yung cross. Crack 52, may cross na po yan. Then ito po line breed Crack 52. So matotal, medyo mataas po yung porsyento ng line breed po dyan ng Crack 52. Dito naman po, line breed flying machine, then cross line breed Eten Merlin. Ito po yung mga pang long distance si Paring Jimmy na may speed. Kaya kahit international, local, napapakinabangan at kumikilos at naghahatid ng karangalan. Ito naman po yung tinatawag na outcross. Ba't po ba natin ipinapakita po sa inyo kung ano po yung mga pwede nyong gawin? Kasi, number one, katulad po ni Bait, tutorin po si Bait kay Paring Jimmy. Dati po kasi binibigyan niya ako ng mga puro. Ginawa ko yung mga puro-puro, pinagbangga ko. Hindi po maganda may naging first overall sana, possible first overall. Crack 52 Cross Flying Machine ng 2012. Sa 12 kinarga po natin, live po doon 7. Yung 6 lang po yung pa-overall natin. Yung as of last lap, dapat first overall, mag-clock lang. Yung Crack 52, saka flying machine, yung pa po yung nawala. So matotal, sinabi ni Paring Jimmy, subukan mo mag-outcross. Wag masyadong malapot o wag masyadong puro sa puro. Kaya po natin pinapaliwanag din po. Baka makakatulong. Hindi ko naman po sinasabing tama to. Pero naging experience natin. Kaya ngayon po, katulad nito, yan, 4 na takloban. Una, pinagbangga muna natin yung 2 takloban winner natin. Then, sa kabilang side, yung 2 takloban winner natin. Yung ginawa po nun, naging resultant po nun, takloban din po nilabas. So, matotal, history po. Doon sa nagsisimula, ganito po, kung bibili po kayo, huwag nyo nang tanungin kung ano pong lahi niyan, ano pong kailangan, Stitch po ba yan, Vandenbroek po ba yan, Arden po ba yan, ano pa ba mga lahi, Drapa ba yan, o Flying Machine ba yan, o something, o kaya pangalan naman, o kay Su ba yan, kay Ang ba yan, kay Palma ba yan, basta huwag na pong alamin kung ano, ang tanungin na lang, anong ginawa po ng nanay, tatay, kapatid, pamangkin, pinsan, apo, kung ano po, yung history po ang dapat natin pagbasihan. Dahil yan po yung totoo, marami na pong magagaling dyan. Ang problema nga, kailangan itanong nyo na ipapasa po ba? Kaya po bang ipasa yung kanilang pagiging magaling? Dahil maraming nag-champion po, pero tanungin nyo po kung kailan huli sila nanalo. Tanungin nyo po kung kailan po huli sila nag-champion. Ito po yung opinion ni Bait. Sabi ko nga po, kahit sa akin mangyari, kung halimbawa yung ibon ko po nag-champion tapos hindi naman kaya ipasa sa kanilang magiging anak, magdadalawang isip po ako. Siyempre, ay ako po madadamay yung loop ko nung irirespeto ko pong ipinanalo po ako ng ibon. Irirespeto at ipinagpapasalamat ko pong pinanalo po ako ng ibon. Pero kung hindi niya po kayang ulitin o yung pamilya niya po
Mihirapan po tayo. Hanggang respeto na lang muna po tayo kasi ang katotohanan po dito, kailangan ng ibon natin maghatid ng continuous o consistent na magandang resulta. Gaya po ng pinakita ko, dekada na po yung kay paring Jimmy Crack 52, dekada na po yung flying machine, at yung mga Eten Merlin hango po ni paring Jimmy sa ibang bansa yan, napakahusay, napakagagaling, pero napatunayan niya dito sa Pilipinas, napatunayan niya sa international, na pati dito kayang napakilos niya, naihalo niya doon po sa kanyang magandang family of winner o family of foundation. Kaya yan, pagka magsisimula po tayo, wag na po kayong manghinayang sa pera nyo. Panghinayangan nyo na lang yung oras nyo. Hindi kayang ibalik yung oras, yung pera nyo. Kung gusto nyo yung pera, maghanap buhay po kayo. Binabayaran po natin dito yung kasiyahan natin. At hindi po tayo magiging masaya kung hindi po natin gagamitan ng puso. Kung puro lang po tayo isip na mananalo tayo. Kung puro isip lang po tayo na nakabili na ako ng mahal, nakabili na ako ng magaling, nakabili na ako sa sikat, mananalo na ako. Hindi po ganun larangan ng pag-iibon. Ang larangan po ng pag-iibon, enjoyin nyo po. Siyempre, mamumuhunan po talaga kayo ng oras at mamumuhunan po kayo ng pera at pakisama. Hindi porke nakakauna po kayo, matatapos na doon. Siyempre, tatrabahuin nyo pa rin po yan. Parang tulad po namin, katulad din ng parin Jimmy, nila Idol Benito Goke, o nila parin Nelson Dasilio, ni paring Eddie. Inaano pa rin po yan. Kahit nasa inyo na yung materialis, kita nyo, continuous pa sila nagdadagdag ng pera sa kanilang loob. Pero, iniintindi at inuunawa, taon-taon po, meron po tayong natututunan at may mga katanungan pa rin sa ating mga katawan. Ganyan po ang pag-iibon, matalinhaga katulad po nito. Crack 52, matanda pa sa kay Baby Simon, 2010. Ayan po, eto naman, nasan pa si ating Super Cock. Nawawala yung ating Super Cock dito. Asa na? Ito si Super Cock. Si Super Cock 8 overall. Ayaw na rin magbigay. Binigyan na natin ng mga pares. Ang tatanda na kasi naman nandito. Mga lolo't lola na. Dalawang lalaking ano po natin dito. Ginto. Wala na. Hindi na makapagbigay. Ang ganito na lang. Kaya pag may nabuo na po kayong pamilya, katulad po ni Crack 52, ni Flying Machine, o ni Super Cock 8 overall, pag nakabuo po kayong pamilya, pagkaingatan nyo na po. Hanggat makakapag-inbreed po kayo, hanggat makakapag-line breed po kayo, hanggat makakapag-outcross po kayo, gawin nyo na po. Para pag dumating na hindi na po kayo kayang bigyan ng produkto ng inyong super family o super cock o super hen, hindi po kayo takot o hindi na naman po kayo mangangapa na magsisimula sa umpisa. Ganun po yung nagiging karanasan po natin dito. Kaya lang po kinikwento o nag-opinion po si Beth para makaiwas po kayo. Wag po kayong maplatan. Ano po ba yung maplatan? Wag po kayong mawala ng family foundation sa loob nyo. Napakahirap bumuo ng pamilya, lalo na kung yung consistent. Uy, nangitlog na pala si ate doon. Kaya napakahirap bumuo ng pamilya, kaya iingatan nyo po kung ano meron po kayo. Parang pamilya po nating tunay, yung ating mga mahal sa buhay. Kung may asawa po tayo, may pamilya, may anak po tayo, ingatan po natin. Ang hirap bumuo ng pamilya. 'Di ba? Alam niyo po 'yan. Ayun po, sabi nga ng kapatid ko, sabi nga ng mga kumpare ko, wag niyo pong iiwan ng inyong pamilya. Wag po kayong, eto po, joke lang to. Wag po kayong magbabawa. Sabi nga magdagdag po kayo ng pamilya. Biro lang po 'yun. Para hindi naman po masyado tayong seryoso. Ayun po, ito po yung mga pamilya natin. Ito, tatanggalin ko na. Tama pa ba to sa huli? Tatanong natin. Susunod na vlog. Naka-north ko pa yan. Tignan nyo, hahabol pa ba yan? May na, June na susunod. Ang June o July, training na. Mukhang hindi naabot na po, pero abangan natin yan. Hanggang dito na muna po. Maraming salamat. Naway, mayroon po kayong kahit konti na pulot po sa ating pagkikwentuhan. Kung meron man po, pwede po kayo mag-comment. At kung ano naman po, may katanungan po kayo, magtanungan po tayo para mas healthy po yung ating susunod na video. Sige po.